Good morning, good afternoon, good Sunday again. This morning, yan po ay papakilala ko sa inyo ang ating isang entrepreneur na talagang nagsimula at walk the talk, no? So, pakilala natin yung the lady behind Daylight, si Marifel. Mafel, kamusta? Good morning to you. Hi, Sir Boots. Good morning po, and to all our Oo. viewers right now. Yes. So, Mavel, ano ko nga, bakit ba talagang daylight? Bakit ano ba yung pumasok na inspirasyon sa iyo at bakit ka nagkaroon ng negosyong tawag ay Daylight Cafe? Actually, sir, yung Daylight Cafe, nabuo siya dahil we wanted to make a coffee for the community that will serve delight in every cup. Kumbaga, sir, na sobrang sarap ng kape, kapag ininom siya ng mga customers, it will brighten up their day. Ba, maganda yan ha. It will brighten up their day. Hindi ba talaga naman parang nakaugalian na yan, no? Matagal na yan, mga ninuno pa natin yan, di ba? Paggising sa umaga ay kape, di ba? Opo, sir. Di ba? Yung bang naalala ko yung lolo ko nagpapakulo ng isang ano ba yung takore ba yon? Na may mga coffee bean, dried coffee, ano yung ginisa niyang coffee at nagro-roast pa siya ng coffee, no? Mahirap pala mag-roast ng coffee, no? Mano-mano. Opo, sir. Okay. Actually, when we were even starting, no, naging part din po yun ng research namin. Yung mga local na coffee shops ba. Yung mga, lalo na, sir, dun sa Cordillera area. So, Mm. na-witness ko din yun, sir. Yung mga traditional way of roasting and preparing coffee. Oo, so hindi ito yung mga makabagong kumbaga ngayon yung modern technology, di ba? Para bang and then tsaka at the same time, isa sa natutunan ko pala, yung palang kape, yung coffee beans na yan ay talagang hinahandpick ba? Totoo? By the hand at hindi pwedeng pitasin kahit meron pang mga bobot na kape? Na Yes, beans ba sir. yun? Opo, Ha? very, very, very important yun, sir, no? Crucial siya in terms of yung quality ng ating coffee beans. So, yung, Oo. lalo na, sir, yung mga specialty grade na coffee, handpicked talaga yan. From sorting, harvesting, uh, pinaghirapan ng mga farmers natin. Oo, tsaka hindi ba ang kape talaga hindi naman talaga tumutubo yun sa plain land, patag, Yes, 'di ba? sir. Para sa Ah, Benguet, no? Mga opo. nasa Rabin, no? Mga nasa Bangin. At Opo, sir. buwis buhay talaga yung ginagawa ng mga coffee farmers, ha. Ah, ako inagulantang kasi sabi ko, wow, bawat kape pa lang iniinom ko ay iniisip ko na 45 times na binuwis ng buhay ang sino man taong nag-handpick nung cherry na yon, di ba? So, ganun. Tama, sir. So, paano ka ba napasok sa kape? Yan, Maribel. Paano ka nga? Sa totoo lang, sir, ako po ay isang registered pharmacist. Aba, Bigla. mukhang malayo um, ata yung ating, well, anyway, pharmacist is always concocting something, di ba? Parang Yun gano'n, nga, di sir. ba? So, parang instead na gamot ang ginagawa ko, napunta ako sa line ng food and beverage. Na-enjoy ko kasi talaga, sir, yung coffee. So, isa sa mga dahilan kung bakit ako na-indulge to the coffee shop business. When I was studying, madami kaming sleepless nights, sir. So, kape-kape. Dami ko na-try na coffee talaga. Especially nung mag-board exam ako. So, after that, nag-practice pa ako ng pharmacy. Pero along the way, na-realize ko na this is something that I really wanted to do. Kaya po Pero nung, maganda yung sinabi mo, ha? You have to realize, kasi may mga taong dead set na, no? Kumbaga wala nang desisyon except eto na nga pinag-aralan ko, eto gusto ng magulang ko, pagtiisan ko. Pero ikaw, anong ginawa mo? actually sir, nung umpisa, try muna ako mag-mix ng mga flavors, ganyan. Pati kung ano-anong klase ng coffee beans. Since mahilig din ako sir magbiyahe, madami din ako natatry na mga cafe sa iba't ibang lugar. So from there, sir, yung mga gusto ko na lasa, tinatry ko siya i-modify para gawing very personalized pa, sir.
So kung nagagamit mo yung paano ko siya gusto. nagagamit mo, nagiging pagka-pharmacist mo pala. Try and try, make sure dito. But anyway, so finally, ganong katagal mo ginawang decision niya bago ka gumawa ng final decision? Actually, sir, ano to in the middle of COVID. So, pandemic siya. Patapos na yung pandemic, medyo nagre-relax na yung mga quarantine hanggang sa napagdesisyonan ko na magsimula sa garahe. Start lang muna po sa harapan ng bahay, try magbenta. Nagpaalam din muna po ako sa mga magulang ko, syempre, na gusto ko po mag-try magnegosyo. And Oo. then, pinayagan naman ako, sir. So, kaya po, nag-try na mag-start ng Daylight Cafe. Pero alam mo, Mafel, talagang marami raw nagiging bilyonaryo pag nagsimula sa garahe. Di ba? I'm sure nabasa mo yan, yung mga gumawa ng si Bill Gates, di ba? Nagsimula sa garahe yan, di ba? Ewan ko, bakit ano magic kaya sa garahe, no? Parang ikaw, parang nagiging ng inspirasyon, di ba? At nagtatry ka. But anyway, so fast forward, madali ba no nagsisimula ka, nagtatry and try ka? Actually, sir, hindi po, hindi siya madali dahil una, ayoko din po kasi magnegosyo para lang kumita. Ang isa po sa mga driving force ko bakit nag-business is I wanted to give value to the community and I want to make sure that what they pay for is value for money. Kaya lahat po talaga, sir, pinag-isipan, pinag-aralan. Hindi lang siya basta, eto, nakita ko sa internet, ginawa ko, tinimpla ko, ginaya ko. Hindi po siya ganon. Lahat po nung kape, pagkain at tinitinda namin ngayon sa Daylight, pinag-isipan at pinag-aralan. Aba, maganda yan, no? There's always a purpose for the community before self. Di ba? Para bang, alam mo, ngayong mga panahon ngayon, nasa separate mo yung mga tunay na mga entrepreneurs, no? Yung mga entrepreneurs who think only for themselves, tsaka, they pound on their success at the expense of others. Medyo alanganin yun, no? But it doesn't last, di ba? But again, yung advocacy nyo ay gusto mo para naman sa kalahatan at meron kang tinutukoy na advokasya, di ba? So, Yes po. paano ka nga pala nagkaroon ng logo na yun nandiyan sa likod mo? Ano ba yan? Alam mo, minsan ang nagiging entrepreneur hindi madali rin, no? Pag nag-isip ka ng logo, nag-isip ka nga ng pangalan, pero mag-iisip ka ng logo, paano ka ba naka-arrive ng ganyan, Mapel? Ito, sir, yung logo po na yun sa likod ko is technically, sir, ano siya letter D for Daylight. Ah, Tapos since Daylight nga siya, sir, in-associate namin siya sa sun rays. Di ba? Para very bright and sunny kapag nagpupunta sa Daylight ang mga customers. so para bang pagpasok mo sa daylight, siguradong iba ang mundo mo, di ba? Opo. Merong ang kumbaga there's life. Kasi nga tulog ka sa gabi, paggising mo or probably depende sa gising mo, pag pumasok ka sa daylight iba na yung pananaw ng buhay mo ngayon, di ba? Para bang you set the trend, di ba? Yes, sir. So again, kailan ka nagsimula talagang officially ng daylight? Yan. Ang Daylight, sir, started June 2022. Officially. Kasi, sir, nung nag-start kami sa garahe, napaalis kami kasi residential area. So, kailangan Naku, ilipat siya. nabarangay ka pala. Hindi naman, sir. Di naman po umabot sa barangay. Pero napaalis po kami doon dahil bawal daw magtinda at residential area yung lugar. So So, nagtitinda ka na talagang marami ka ng parokyano, ganun ba? may mga pumupunta na, sir. Pero nung start po kasi na yun, parang mga 3 weeks pa lang naman kami doon. Oo. So, hindi pa naman po siya ganun kadami. Pero blessing in disguise na rin yun, sir. Kasi po yung pagkakalipat namin ng pwesto, napunta kami sa MacArthur Highway, sa Builder's Warehouse, which is parking lot pa rin, sir. Pero yung kiosk namin, inilipat lang namin sa mas malaking garahe. And doon po kami lalong nakilala. Parang sinasabi namin, there's always a reason for everything, di ba? Hindi yung Opo. pagsisisihan mo, bakit ganun? Bakit ako, yun, minsan kasi may mga taong mga ganun ng mindset ba? Yung, ayoko Hindi, ipaglalaban ko ito hindi.
but always try to discover ano yung reason behind. O ayan, nangyari sa inyo, nakakuha kayo ng lugar, o na-transfer nyo. So paano ngayon? Ano naging involvement ng daylight? Ano? So mula sir sa 9 square meter na kiosk na halos puro take out at alfresco lang. After a few months, nagkaroon po kami ng inline store sa Centro Escolar University Malolos. Still along MacArthur Highway. So, mas malaki na siya, sir. Which is, ito po yung background ko ngayon. Dito ako ngayon sa CEU branch. Aba, talagang mula, kita mo naman ha, mula kiosk, naging inline. Talagang small things everything starts from small things, no? Tama nga yung sinasabi mo, no? Ang pangit kasi hindi maganda yun. You start big and then you become small. Para bang nag-shrink ka, Nag-shrink. di ba? Para bang contrary to your logo na ray of sun, di ba? Yan ang lumalabas. So anyway, ano ang naging kakaiba nung mula sa kiosk at naging inline store na talaga? Nung nagka-inline kami, sir, nagkaroon na kami ng food. Meron na kami mga pasta, rice meals. Mas madami na din kami pastries na na-i-offer. Compared po nung nagsisimula kami na coffee and mga pastries lang po yung kaya namin itinda. So meron ka, nag-evolve na pala yan. In other words, nagkaroon na ng, kumbaga, something, some meals, no? And again, paano ka naman nag-arrive na ganyan? Kinopya mo lang ba yan sa Google University o sa YouTube University? Or meron ka talagang pinag-aralan talaga? Hindi po sir, yun nga po. So lahat talaga sir nasa daylight, pinag-aralan, pinag-isipan. So kung may mga pagkakataon sir na kailangan din kumonsulta ng expert. So katulad po niyan, meron kaming partner na chef. Siya po yung nagde-develop naman ng mga food items namin. Yan ang importante. Alam mo, you cannot be a man by all by yourself. No man is an island. Ika nga, ano. At kailangan mo ng collab. You know, yung mga, ito na ngayon ang sinasabi ng mga panahon ngayon, collab. No? You collaborate. No? So, nagkaroon ka ng chef at you concocted something, some menu para sa ganon. So, paano naman, ano ang reception ng mga tao ngayon sa daylight? Actually sir, madami kami mga loyal customers na natuwa din. So they Mm. have more options. At the same time, na nagka-inline store kami, they have a more comfortable place to meet friends and family. So, aside from that, sir, yung mga students din na nagpupunta, mga Mm. working people na minsan they need a place to work or to meet people. Dito na din po sila nagpupunta. Mm. So, ang point natin na expansion ngayon, ano ba ang plano ngayon ng Daylight, Mafel? So ngayon, sir, we're into franchising Mhm. Daylight because we wanted to bring delight in every cup to different cities in the Philippines, no? And hopefully very soon abroad. Dream Okay, dream big ba, sir? exactly. Yan ang magandang mga pananaw, yan mga magandang mindset, di ba? Yung bang dream big. Okay, start small, dream big, di ba? So talagang gang-ho ngayon ikaw. Kamusta naman reception sa iyo sa franchising? Actually, sir, simula pa lang din naman po kami Mm. sa franchising. So may mga nag-inquire na din po sa iba't ibang lugar. Mm. And So, actually, sir, it's not also an easy task, no? Because oo. you wanted to have franchisees na sharing the same vision and passion with you. Ay, maganda yan sinabi mo, no? At pipili ka kasi sa franchising hindi ka naman one way eh. It should be a two-way street, no? In other words, pipili ka ng kapartner, okay? Na magdadala ng vision ninyo doon sa lugar na 'yon, di ba? Yes po. Hindi kagaya ng iba kasi, 'yan ang mga probably isang lesson diyan sa franchising. Wag pumili basta dahil mayroong lugar at yung franchisee mismo ay hindi passionate doon sa kumpanya o sa business na kinukuha. Marami kasi tayo nakakausap na ganyan, yung bang may konting pera, gusto magnegosyo, sige lang ng sige, pero hindi naman sila nag-investigate, no? Di ba? So, I guess, saan bang lugar ang tinatarget ng Daylight? Saan ba gusto nyo maglagay ng delight in every cup? Ang Ah, ngayon, sir, we wanted to go outside of Bulacan, no? So, aside from
Bulacan, Pampanga, Mhm. Bataan, itong North Luzon, sir. Since ito yung mga kapitbahay namin dito sa Bulacan area. And at the same time, Metro Manila na din, sir. Aba, maganda yan ha. So, yung supply mo ba ng kape ngayon steady? Kasi alam mo, pag kakaroon ng negosyo, yung supply chain, ang supply chain ay hindi dapat maputol. Kasi meron tayong mga nakakausap na ganyan, sige, abante ng abante, pero yung supply chain, nako, nagkaroloko-loko. So eventually, nagpa-flop. So ikaw ba, in-review mo yung supply chain mo ng Daylight? Yes po, sir. Actually, mula sa farm hanggang sa roaster, bago po makarating sa stores ng Daylight, minake sure po namin na sustainable and at the same Oo. time, kompleto palagi and high quality lahat po ng mga ginagamit. Oo, kasi alam mo, ngayon, the latest news about coffee is that nagkakaroon ng shortage, no? Worldwide, no? A lot of people, especially our coffee, no? Dahil marami talaga nagkakagusto ng breed, no? Ng Philippine coffee. So again, yung supply chain ay nangangamba. So being an entrepreneur, you have to make sure you have a fallback position, di ba? Hindi lang yung isang supplier pero meron ka pang pagkukunan, no? Kasi nga lalago at lalago yung mga branches mo pero pag hindi mo na supplyan ng buo, nako masisira yung credibility ng Daylight, di ba? So Opo, yun. sir. So anong pinaka-uniqueness na nakita mo? Ano ba talaga sa dami-dami nagkakape kasi merong mga signature o tinatawag nating unique selling proposition. Ano ba ang unique selling proposition ng Daylight? Gummies Paris yun, delight in every cup. And at the same time, sir, Daylight is known for our sea salt coffee. Ayan. Oh, Yan po talaga ang best seller and all-time favorite sa Daylight. aba, sea salt. Paki-explain mo nga yung sea salt coffee na yan. Ano ba yan? Itong sea salt coffee, sir, ay meron siyang iba't ibang variant. So, meron Mm. siya ng sea salt latte, sea salt americano, and sea salt caramel. So, ano siya, sir? It's a complex taste of sweet, saltiness, and yung coffee, hindi siya nawawala. I won't say na it's mapait. Hindi po siya yung mapait. Pero it's a balance of everything. May konting tamis, may konting alat. And at the same time, yung boldness ng kape andun pa din. Mm. So yan kumbaga yan ang iyong kumbaga signature talaga. So siguro maya-maya ipapakita mo sa amin kung paano ka talaga naggagawa ng sea salt, no? At para makita naman natin sa viewers na eto si Mafel ay hindi lang entrepreneur na talk, entrepreneur na walking also. Kanina, 'di ba? Dine-demonstrate mo kasi ang pagiging entrepreneur, alam mo, all year round, all around yan di ba? Yes po. Alam ko may papakita ako na meron kang ikaw ay nagbubuhat, no? Nagbubuhat ng supplies, nagdi-deliver at lahat, no? Ako ay nagugulat ako doon kasi alam mo, entrepreneur, pag ikaw ay naging entrepreneur or from corporate to entrepreneur, malaking adjustment yan, di ba? Hindi lang ikaw yung naka-necktie o nasa kotse o nasa behind the desk, pero everything, di ba? Ano bang experience mo doon nung ginagawa mo lahat, nung ikaw ay hindi ka pa maka-afford ng maraming tauhan? Ano bang Nung, pumasok sa isip mo? Hindi ka ba nagsisi sa pagkakapalit ng iyong karera? hindi naman, sir, pero hindi din po talaga naging madali. No? Especially nung simula, kami mismo yung tumatao sa store. Kami nagtitimpla, nagsiserve, nagliligpit. Lahat po araw-araw ganun. Aha. Opening ka, ikaw closing, maghapon po na ganun, every day. At the same time, kailangan mong ayusin yung financials, so inventory management. Aha. And so, nung umpisa po ganun talaga. Not until po nung lumalaki na, growing na siya, unti-unti, nag-add tayo ng mga part ng team namin. Mhm. So, paano ka naman naghahanap ng habang nagdadagdag ka ng mga team members? Paano naman ang iyong qualification na nakita mo ngayon? Una sir, no, yung mga team members ng Daylight, kailangan enthusiastic and passionate about coffee.
and at the same time, willing to do everything para sa growth din nila. Hindi ko sabihin, sir, willing sila mag-train, willing silang matuto by their own, magre-research din sila about it. And we are also open for suggestions. Ah, We don't just give directives, but at the same time, we listen to them. Kasi baka mm. may mga suggestions din po sila. So, ilan na yung mga tauhan mo? Mula nung nagsimula ka ay ilan? Nagsimula ka, ilan kayo? Dalawa lang, tatlo. Nagsimula Ayun. kami, sir, tatlo. Kasama ako dun sa main team. Mm. Ngayon po, 9 na sila for 2 branches po ng Daylight. So lumalago yan at eventually yan ay mga magiging mga regional managers mo yan, no? Pagka lumalaki na ang Daylight kasi yan ang mga magiging trainers mo no? na ilipat mo yung technology sa kanila, no? Yan ang magiging kumbaga magdadala ng sinag, no? Yan ang importante doon. So, again, Mavel, pwede mo bang ipakita sa amin ang pag-demo ang iyong sea salt at alam ko, I'm sure, yung mga teka nga pala, bago tayo mag-demonstrate meron ba kayong Facebook? I'm sure marami dyan magtatanong, ba, mukhang nakaka-interesting to si Daylight Cafe. Ano ba paano ba kayo makokontak? Lalong-lalo na yung mga naghahanap. Marami tayong mga kaibigan dyan na gusto magpanibagong buhay o probably dagdag negosyo for 2025. So, pwede po nila kaming makita sa Facebook and Instagram. Just search Daylight Cafe PH. So, Daylight Cafe PH. At I'm sure, yan naka-trademark na yan. Yes po, Mafel. sir. Ayan, yan. Kasi alam mo, Mafel, marami kasi mga negosyante. Negosyo na negosyo, pero nakakalimutan i-trademark. You know, trademark, yung hindi DTI, di ba? I'm sure, yan na natutunan mo rin, no? Hindi DTI is business name, pero yung trademark ay pag-aari mo sarili. At Yes yan po, sir. forever, wag mo lang papapasuhin, no? So yan, naku, ang ganda. So, kumbaga, you're all prepared for that naka-trademark na si Daylight, maganda na yung logo, okay? Parang marami kang race mukhang meron bang meaning yung race na yan. Para bang yung ating bandila, may mga significant. Meron bang bilang yan o ano? Actually, sir, for the logo, fixed naman yung race na yan. It really symbolizes yung bright and joyful na ambience for Daylight, no? Kasi Hmm. that's what we really want our customers to feel every time they visit our stores. Kumbaga, sa dapat personality mo, kung ang personality mo moody, isang ray yun. Pag pumasok ka, ma-injection ka ng iyong Daylight Cafe. So I'm sure, bigyan mo ng interpretation yung mga rays na yan, no? I'm sure pag siguro lonely ka or you want to move on, di ba? May mga ganun yan, di ba? Yung mga rays, no? So ang ganda ng tsaka yung pagkakulay, ang ganda, tamang-tama, no? Swak na swak talaga ang pagkakadating. So, ready na ba tayo? So, yan mga kaibigan, magpe-prepare ang ating kaibigan dito si Mafel ng Daylight, okay? Sige. Sige, sir. Sige. Papagtimpla ko kayo Yan na. ng Pakita mo nga Daylight yung sea tindahan salt. mo. Pakita mo nga yung tindahan mo muna at ano ba itsura ng tindahan mo? Wait. Yan. Sige nga, i-tour mo naman kami ng makita ng mga ating kaibigan o viewers natin, no? Ano itsura ng Daylight, na? So, ayan po, Wow, sir. galing naman. Okay, meron pang wall talaga. So very very cozy pala yung ginagawa ninyo, ano? Yes po. Yan, very cozy. Tsaka simple lang, very simple, no? So ilang mga mesa ba? Ilang square meters ba ang kailangan mo pag sa Daylight, pag inline? So, for franchising, sir, 40 square meters at least for our inline shop. Okay. And And then, then, also, kailangan, sir, may provision din for kitchen para at least yung mga food items natin, ma-cater din nila. all right. So yan, ipapakita na yan. Alam mo, yan ang bilib ako. Pag ang entrepreneur ka, dapat mahusay ka rin mag-prepare ng product mo, di ba?
Oh, Dito yan, ako yan. nagsimula, sir, eh. Lahat to, before, ako lang gumagawa. So, yan. Yan i-describe mo nga yung bawat step at para sa kaalaman ng mga iba na napapakape na. Yung lahat po ng mga products namin na coffee base, nag-start kami sa pag-extract muna ng espresso. So, ito po yung beans na ginagamit namin. It's customized for our preference ng daylight. So, customize yung beans mo. Hindi lang pala nabibili yan sa palengke. Yes, sir. Yung blend nito kami din po yung mismong namili. Kaya, exclusive siya for daylight cafe use. Ayun, ang kinaibahan mo. Isang kinaibahan. Okay. And then after that, nag-extract po kami ng espresso. And I'll just get the cup. So, kailangan talaga yan ng espresso. Yan. So, in other words, every cup talagang customized, no? Preparation. Yes, sir. Everything is freshly made. Every time na gagawa, may order. So, yan na yung espresso. Ito na po yung na-extract ko na espresso for the sea salt coffee na gagawin ko ngayon. Okay. At yan, ice. It's a cup of ice. Yes, po. It's a cup filled with ice. And then I'm just going to transfer itong espresso na in-extract natin kanina. All right. At the same time, I'm gonna add milk. Ito po yung daylight sea salt latte. Ano yung Then, dinadagdag mo na yan? fresh milk po, sir. Okay. Full cream milk. All right. And then afterwards, yung daylight sea salt cream. Ito, sir, kami din mismo ako nag-formulate at gumawa. So, anong tawag dinadala mo dyan? Ang tawag mo dyan ay daylight, sea salt cream. Ayun, daylight sea salt. Yan ang mga tinatawag natin proprietary. In other words, Yes, sir. nasa kanilang formula. All right? So, add lang namin siya, sir, sa drink. And then, meron na tayong daylight sea salt latte. Wow, i-close up nga natin yan. Itsura natin yung i-close up mo nga, Mafel, yung ating pinrepair mo dyan. Yan. Yan. Ito po, sir. Wow. So, ano sizes niya yung sea salt na yan, yung piniprepare nyo? Ano ba ang varieties yan? For all our stores po, sir, we serve 22-ounce drinks for ice. And then 12-ounce po for the hot drinks. And then for the sea salt coffee, sir, we have 3 variants for the coffee base: daylight sea salt latte, daylight sea salt americano, daylight sea salt caramel. And for the non-coffee, we have daylight sea salt chocolate. Oh, marami palang variety, no? So, ano ang mga price range niyan, Mafel, more or less? The range? It's around 175 pesos po, sir, to 195 pesos. Okay. So, yan ang doon. So, mabalik tayo. Kung halimbawa may franchisee, ang franchisee ba ay undergoes training ba or talagang yung mga tao lang niya talaga ang kailangan mag-train? Ano bang sistema ninyo? Kasi may mga franchisor na ganyan na they insist the franchisee has to train first before their staff. Ano bang strategy niyo ngayon, Mafel? Actually, sir, very important na yung franchisee itself mag-undergo ng training. Mm-mm. Kasi at least what happened to their people, biglang may kailangan mag-duty, kaya nilang pumunta din sa store, i-manage, and at the same time, alam din po nila at their level yung mga processes and standard na processes ng daylight. So, yun importante. They have to know first kasi may investment sila, di ba? Nag-i-invest sila sa iyo eh. Rather Yes, yung mga tao lang, di ba? So, tsaka they must be committed. Like, yung ginagawa mo na yan, hindi easy yun, no? I mean, to start from the espresso to the customized beans at lahat-lahat, no? So, Mafel, mabalik tayo ngayon doon sa mga nanonood sa atin. I'm sure they want to start a business. Ano ba ang 3 takeaways mo na pwedeng ibahagi doon sa mga nanonood sa atin
based on your experience of starting a business, ano mga tatlong takeaways mo? Una, sir, no? For me, pag mag-business kayo, kailangan meron kayong purpose. Ano yung dahilan? Bakit Purpose, nyo no? gagawin yung business na yun? Okay. Ano ba yung mga kaya nyong gawin, isakripisyo para sa negosyo na yon? Dahil, sir, sabi ko nga po kanina, hindi siya madali. So, every time na mahihirapan kayo, babalik kayo dun sa purpose na yun. Bakit nyo siya ginagawa? Mm. Okay. Know your purpose and going back to what your purpose is, no? Pag ikaw ay nagkaroon ng dead end. So ano pa ang pangalawa? Pangalawa, sir, is to value your people. Value those people working around you, and they will help you to reach your goals din, sir, sa business. Very good. Value your people kasi meron kang purpose pero you don't have your people or you keep changing your people, value wala rin, di ba? Yes So you po. cannot be by yourself, di ba? Tama nga. Okay. Pangatlo. Pangatlo, sir, they have to really invest in research and studying kung ano yung gusto nilang pasukin. Hindi pwedeng dahil nag-trend lang isang business, papasok ka na doon. Kasi yun, sir, yung para sa akin, mabilis mag-die down. Dahil hindi talaga nila pinag-aralan, hindi nila pinag-isipan. Kailangan bago nila pasukin yun, naiintindihan nila yung mga proseso within it and willing silang mag-aral at mag-dive deep pa dun sa industry na yun. Oo, kasi alam mo pag when you stop learning, everything becomes nagkakaroon ng stagnation, di ba? Para bang nawawala, no? Nawawala yung yung moving on, no? Kasi Yes po. maraming yun, ang technology yun does not sleep, no? 24 hours, 7 days a week yan, no? So kung medyo tamad-tamad ka, napapag-iwanan ka, di ba? So Yes. I'm sure you're keeping trend of the coffee industry and also the design and as well as, tsaka marami na ngayon nagko-coffee talaga, no? Bakit kaya? Bakit marami naman, pwede naman magpandesal. Bakit pa sa tingin mo, bakit dumami ang nagko-coffee shop, Mafel? I think, sir, no, since sabi nyo nga po kanina, magsisimula tayo ng interview. Ang kape, ever since, andyan na. Oo. Way back noon pa. So, ngayon, Oo. sir, ang dami lang din kasi naging enhancements na in terms of the flavor, yung ambience ng mga cafe. So, tingin ko, sir, kaya din ang dami. Buhay na buhay talaga yung coffee industry ngayon. Kasi even the big companies right now, they're investing into coffee, to the coffee industry. So, madaming mga tao nag-i-interest din talaga na mag-start ng their own coffee shops. Correct. So, hindi tayo yung mga instant, no? Pero kasi para bang specialty coffee kayo, no? You brew talaga, no? With customized beans. So, Sir. again, hindi na kita pipigilin. I'm sure marami kang gagawin pa. At again, Mafel, good luck to Daylight Cafe, especially pag nagpa-franchise na kayo. Nako, probably 2025 will be the year for Daylight Cafe. Ano ba sabi mo? Giving delight, no? Giving delight in every cup. In every cup. Ba, talagang makakabuhay talaga yung cup na yan. Alright, maraming salamat, Mafel. And again, Thank you, Sir wish you all Woods. the luck. At balitaan mo kami pag ikaw ay nag-global na. I'm sure baka naman mabalitaan ko na lang si Mafel nasa Amerika na sa 2025. It's not far, di ba? So yan, maraming salamat. Good luck. And again, another entrepreneur that you have seen who walks the talk. Okay? Thank you, So sir. again, thank you. Bye-bye. Thank you. Bye.